Sa bawat sulok ng Jerusalem, ramdam mo ang bigat ng kasaysayan. Sa mga makitid na kalsada na dumadaan sa lumang lungsod, naglalakad ang mga tao, mga lokal at mga dayuhan, mga deboto at mga usisero, mga bata at matatanda, lahat ay tila hinahatak ng isang mahiwagang lakas patungo sa gitna ng mundo, sa tinatawag nilang lungsod ng Diyos. Sa bawat hakbang may kwento. Sa bawat dingding may bakas ng luha, galak at dasal. Dito, ang ordinaryo at ang banal ay magkalapat, parang ang manipis na tabing na naghihiwalay sa langit at lupa ay bahagyang nabubuksan. Lumang-luma na ang hangin dito. Amoy mo ang alikabok ng mga siglo, ang samyo ng insenso mula sa mga sinagoga, ang aroma ng kape mula sa mga palengke, at ang pabango ng mga bulaklak na inilalagay sa mga altar. Minsan, parang may mababanaag kang mga anino, mga hari na dating nagmartsa sa mga pader na ito, mga propetang sumigaw ng mga babala, at mga multo ng mga taong naghintay sa katuparan ng kanilang mga panalangin. Sa isang bahagi ng lungsod, sa lilim ng malalaking punong olibo, nakaupo ang isang matandang lalaki. Siya si Eli, isang guro ng kasaysayan at tagapagsalaysay. Sa kanyang tabi, naupo ang batang si Samir, na may mga mata na puno ng kuryosidad. Lolo Eli, bakit po ang dami-daming tao ang pumupunta dito sa Jerusalem? Tanong ni Samir habang iniikot-ikot ang isang maliit na bato sa kanyang palad. Ngumiti si Eli, nilingon ang malayo at sinagot, Samir, ang lungsod na ito ay parang puso. Kapag ang puso mo ay tumitibok, napapansin mo ba? Hindi mo man nakikita, pero ang lahat ng bahagi ng katawan mo ay nabubuhay dahil dito. Ganyan ang Jerusalem. Ang bawat bansa, bawat tao, kahit hindi nila aminin, ay may piraso ng puso nila dito. Tahimik na nagmasid si Samir, habang ang liwanag ng hapon ay dumapo sa mga lumang pader ng lungsod. Hindi niya alam, ngunit sa mga sandaling iyon, may mga pangyayaring magsisimula na magpapabago sa kanyang pananaw at sa pananaw ng daigdig. Naglakad silang maglolo papunta sa gitna ng lungsod, dumaan sa mga tindahan ng mga palamuti at mga aklat, sumulyap sa mga preyle at rabi na abala sa kani-kanilang dasal, at sumalubong sa ingay ng palengke na puno ng kulay at amoy ng iba't ibang kultura. Habang papalapit sila sa Temple Mount, ramdam ni Samir ang kakaibang tensyon sa hangin. Sa bawat hakbang, lalong lumalalim ang kanyang tanong, ano nga ba ang espesyal sa pook na ito? Ano ang tinatago ng lungsod na matagal nang itinuturing na sentro ng mundo? Mula sa malayo, kitang-kita na ang gintong kupola na tila sumisigaw sa ilalim ng araw. Naroon din ang malalaking pader na bumalot sa isang lihim na matagal nang itinatago ng mga henerasyon. Sa harap ng Eastern Wall, nagtipon ang iba't ibang tao. May mga umiiyak, may mga tahimik na nananalangin, at may mga tila nagmamasid lang, parang naghahanap ng tanda mula sa langit. Dahil sa dami ng tao, napilitan sina Eli at Samir na umupo sa isang tabi, malapit sa mga nagtitinda ng tinapay at kape. Sa tabi nila, nag-uusap ang dalawang mananaliksik, si Miriam Cohen, isang Israeli archaeologist, at si Prof. Isaac Adler, isang kilalang historiador mula Amerika. Hindi ko pa rin maunawaan, Isaac, bulong ni Miriam, bakit hanggang ngayon, hindi pa rin natin lubos na maintindihan ang sikreto ng Temple Mount. Parang laging may pader na hindi natin madaraanan, hindi literal, kundi espiritual. Nagkibit balikat si Isaac. Minsan, Miriam, siguro may mga bagay na sadyang nilikha para manatiling misteryo. Baka yon ang papel ng lugar na ito, ang maging paalala na may mga hangganan ang ating pagkaalam, at sa harap ng misteryo, kailangan nating matutong makinig. Sa di kalayuan, may isang grupo ng mga deboto, pinamumunuan ni Rachel, isang Jewish cantor, na mahinahong umaawit ng sinaunang awitin. Napansin ni Samir na ang mga salita ay puno ng pag-asa, ngunit naroroon din ang pananabik, parang may inaantay silang mangyayari na hindi pa dumarating. Sa tabi ng mga ito, may ilang mga Muslim na nagdarasal, nakaharap sa timog silangan, habang mga Kristiyano naman ay tahimik na naglalakad hawak ang kanilang mga rosaryo. Sa kabila ng mga pagkakaiba, isang bagay ang nagbubuklod sa kanila, lahat sila ay parang may hinihintay, isang hiwaga na bumabalot sa lungsod. Biglang, may isang batang babae, si Riem, na tumakbo papalapit kay Samir at Eli. Nakita niyo ba ang mga tao sa pader? Bulong niya, ang mga mata ay malaki at puno ng pagtataka. Sabi ng mama ko, may kakaiba raw na nakita kanina. Parang may sulat sa bato. Nagkatinginan ang mga matatanda. Si Eli ay napatingin sa direksyon ng sinasabi ni Riem. Parang lumamig ang paligid. Ang kwento tungkol sa mga lihim ng Jerusalem ay laging buhay, pero ngayon, may bago na namang umuusbong. Riem, ano raw ang nakita nila? Tanong ni Eli, hinawakan ang balikat ng bata.
Sabi nila, parang pangalan ng Diyos. Hindi ko alam kung totoo, pero parang iba yung pakiramdam. May nagsisigawan kanina, tapos biglang nagkatahimik ang lahat, bulong ni Riem, habang si Samir ay napakapit sa braso ng lolo niya. Sa sandaling iyon, sumabay sa hangin ang tunog ng kampana mula sa simbahan, ang tahimik na bulong ng dasal mula sa moske, at ang mga awit ng mga Hudyo sa tabi ng pader. Parang ang buong lungsod ay sandaling huminto, hinihintay ang susunod na mangyayari. Muling nagtanong si Samir, halos pabulong, "Lolo, totoo po kaya yon? May pangalan ba talaga ng Diyos na makikita sa pader?" Hindi sumagot si Eli. Sa halip, tinapik niya ang ulo ng apo at bumulong, "Minsan, Samir, mas maraming tanong kaysa sagot dito sa lungsod na ito. Pero tandaan mo, ang bawat tanong ay daan patungo sa bagong hiwaga." Habang palubog ang araw, at ang lungsod ay nagsimulang balutan ng gintong liwanag, naramdaman ni Samir ang kakaibang kilig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na siya ay bahagi ng isang kwento na mas malaki kaysa sa kanya. Sa harap ng Temple Mount, sa gitna ng mga panalangin, awit, at bulungan, nagsimula ang simula ng isang misteryo na magpapabago sa lahat. Ang mga tunog ng lungsod ay parang naglalaho, at sa pagdampi ng malamig na hangin, parang may bulong na narinig si Samir, hindi niya alam kung saan galing, pero malinaw, may darating. Maghanda ka. At sa hindi kalayuan, sa isang madilim na sulok ng Eastern Wall, may mga anino na gumagalaw. May mga matang mapanuri, may mga labi na tahimik na bumubulong ng panalangin, at may mga kamay na tila hinahaplos ang sinaunang bato, nag-aabang, umaasa. At nagtataka kung ito na nga ba ang hudyat ng isang bagong yugto para sa Jerusalem at para sa mundo. Hindi mo kailanman lubos na mauunawaan ang Jerusalem kung hindi mo mararating ang Temple Mount. Sa bawat araw, kahit umaga o dapit hapon, daan-daang tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang dumarating dito. Ang ilan, dala ng pananampalataya, ang iba, dala ng pag-uusisa, at ang ilan pa, nagtatago ng mga lihim na layunin. Lahat sila ay humaharap sa parehong tanong, ano ba talaga ang nasa likod ng pader na ito? Malapit sa nasabing pader, may isang maliit na grupo ng mga bisita. Dalawa sa kanila ay sina Miriam Cohen at Prof. Isaac Adler, na kanina pang tahimik na nagmamasid sa paligid. Lumapit sa kanila si Omar, isang Muslim tour guide na kilala sa lungsod dahil sa kanyang husay sa pagsasalaysay ng kasaysayan at pagresolba ng tensyon tuwing nagkakasalubong ang mga paniniwala ng mga bisita. "Nagustuhan niyo ba ang lugar?" bungad ni Omar, may ngiti sa labi, habang sinasabayan ng malalim na paghinga ang malamig na hangin ng umaga. "Hindi ito tulad ng iniisip ko," sagot ni Miriam, habang ang mga mata ay parang humahanap ng sagot sa bawat bitak ng pader. "Narinig ko na ang dami ng kwento, ngunit ngayon, parang totoo ang lahat ng alamat." Naglakad sila papunta sa gilid ng Temple Mount, sa mismong tapat ng Eastern Wall, ang pader na laging pinagtatalunan, binabantayan, at binabalikan. Sa harap nito, ang Golden Gate, na tinatawag ding Gate of Mercy o Sha'ar Harachamim sa Hebreo, at Bab al-Rahma sa Arabe. Para sa mga Hudyo, ito ang pinakabanal na tarangkahan, selyado na mula pa noong ika-16 na siglo. Para sa mga Kristiyano, dito inaasahan ang pagbabalik ni Jesus. Para sa mga Muslim, ito ay bahagi ng banal na lugar kung saan si Muhammad ay umakyat sa langit ayon sa tradisyon. Pinagmamasdan nila ang tarangkahan, selyadong parang isang lihim na nakatago sa mata ng mundo. Isaac, alam mo bang ayon sa tradisyon, dito raw papasok ang Mesyas kapag siya ay dumating? Tanong ni Miriam, mahina ang boses, parang may kaba. Tumango si Isaac. Narinig ko yan sa mga rabi noon. Pero sa dami ng mga digmaan at pananakop na naganap dito, parang himala na lang na nananatili pa rin ang pader na ito, parang may nagtatanggol. Lumapit sa kanila ang isang matandang rabi, si Rabbi Levi, na madalas na makikita tuwing dapit hapon, nagbabasa ng mga banal na kasulatan. Sa totoo lang, hindi lamang mga bato ang nagsasalita rito, wika niya. Bawat bitak, bawat gasgas, may kwento. Hindi mo alam kung ilang panalangin na ang tumagos dito, mga luha ng pag-asa at mga sigaw ng pagkabigo. Rabbi, sabat ni Omar, bakit nga ba isinara ang tarangkahan na yan? At bakit hindi na ito binubuksan kahit kailan? Napatingin si Rabbi Levi sa pader, saka tumingin sa langit. Noong ika-16 na siglo, nagpasya ang Sultan ng Ottoman na selyuhan ang tarangkahan, dahil sa takot na baka dumaan dito ang Mesyas ng mga Hudyo. Sinasabing kaya nilagyan pa ng libingan sa harap, para hadlangan ang sinuman na may balak na pumasok, lalo na ang isang pari, dahil ayon sa batas, hindi pwedeng lumapit ang isang pari sa patay.
Tahimik na sumulyap sina Miriam at Isaac sa mga libingan na nagkalat sa harap ng Golden Gate. Parang ang katahimikan ng mga patay ay mas malakas kaysa sa ingay ng mga buhay. Sa loob-loob ni Miriam, naramdaman niya ang bigat ng kasaysayan na parang pabigat sa dibdib. Habang naglalakad, sumabay sa kanila ang ilang turista. Naroon sina John, isang Amerikanong pastor, Laila, isang Palestinian na nagtuturo ng kasaysayan, at Zvika, isang batang Israeli na laging may kamera sa leg. Iba-iba man ang kanilang layunin, iisa ang humahatak sa kanila, ang hiwaga ng Temple Mount. Nang tumigil sila sa isang tabi, si Laila ang unang nagsalita. Ang sabi ng lola ko, kahit daw hindi ka naniniwala sa mga kwento, kapag tumayo ka rito, parang may nararamdaman kang kakaiba. Parang ang dami-daming mata na nakatingin sa'yo mula sa nakaraan. Napangiti si John. Laila, iyon din ang naramdaman ko kanina. Hindi ko mapaliwanag. Sa aming simbahan, palaging itinuturo na dito muling babalik si Jesus. Dito raw niya ipapakita ang tunay na kapangyarihan. Pero ngayon, na nandito na ako, parang hindi lang iyon kwento, parang totoo. Naglakad-lakad si Zvika, patuloy ang pagkuha ng larawan. Lahat ng kuha niya ay tila hindi sapat para maipaliwanag ang nararamdaman. Sabi nila, bawat larawan ko ay may anino ng nakaraan. Pero para sa akin, bawat larawan ay palaging may kasamang tanong, ano ang hinahanap ng mga tao rito? Sumabay sa kanila ang grupo ng mga batang mag-aaral, pinangunahan ng kanilang guro na si Shira, isang Jewish historian. Mga bata, alam niyo ba na ang Temple Mount ay hindi lang basta lugar ng panalangin? Dito itinayo ang unang templo ni Solomon at pagkatapos ang ikalawang templo. Para sa atin, ito ang sentro ng ating pananampalataya. Sabi ng Diyos kay Solomon, ilalagay ko ang aking pangalan dito magpakailanman. Kaya bawat taon, milyon-milyong Hudyo ang nananabik na makita kahit isang bahagi lang ng dating templo. Tumango ang mga bata, habang ang isa sa kanila, si Erez, ay tahimik na tumingin sa pader. Teacher Shira, totoo po bang darating pa ang Mesyas? Sabi ng lolo ko, kapag nangyari yon, bubukas daw uli ang tarangkahan. Ngumiti si Shira. Erez, iyan ang tanong ng marami. May ilan na naniniwala, may ilan na nagdududa. Pero sa kasaysayan natin, ang pag-asa ay parang apoy, hindi namamatay kahit anong unos. Habang patuloy ang talakayan, isang grupo ng mga Muslim pilgrim ang dumaan, tahimik na nagdarasal sa tabi ng Dome of the Rock. Ang pinuno nila, si Farid, ay napansin sina Miriam at Omar. Bilang isang Muslim, naniniwala kami na dito umakyat si Propeta Muhammad sa langit. Sa bawat hakbang dito, sinusundan namin ang yapak ng kasaysayan at pananampalataya. Hindi lang ito lupa, ito ay sagrado para sa lahat. Sumagot si Omar, iyan ang hindi alam ng marami, Farid. Hindi lang isang relihiyon ang may claim sa lugar na ito. Ang Temple Mount ay parang salamin ng buong mundo, iba-ibang mukha, iisa ang sentro. Nagpatuloy ang usapan sa pagitan ng mga mananaliksik at mga bisita. Sa di kalayuan, may dalawang matandang lalaki na tahimik na nagmamasid. Si Abraham, isang Jewish scribe, at si Joseph, isang Palestinian poet. Madalas silang nagkikita rito, hindi para mag-debate, kundi para magmuni-muni. Ano sa palagay mo, Abraham? Tanong ni Joseph, habang nakatingin sa ginintuang gate. Ilang siglo na tayong naghihintay, Joseph. Pero parang bawat henerasyon ay may sariling himala o sariling trahedya. Hindi ko alam kung makikita pa natin ang pagbukas ng tarangkahan. Pero naniniwala akong may dahilan ang lahat ng ito. Tahimik na tumango si Joseph. Minsan, iniisip ko, baka hindi pagbubukas ng pinto ang kailangan natin, kundi pagbubukas ng puso. Marahil, ang tunay na gate ay nasa loob ng bawat isa. Nagpatuloy ang araw, at unti-unting dumami ang mga tao sa paligid ng pader. Ang ingay ng mga turista ay humalo sa tahimik na dasal ng mga deboto, at ang liwanag ng araw ay tumama sa ginintuang kupola, lumikha ng nakakasilaw na anino sa lupa. Ang bawat galaw, bawat tunog, parang bahagi ng isang malawak na koreografiya na inensayo na ng libo-libong taon. Habang nakaupo si Miriam sa tabi ng pader, nilapitan siya ni Isaac. Miriam, napansin mo ba? Sa kabila ng mga kwento, ang pader na ito ay parang buhay. Ang bawat dumaan, nag-iwan ng bahagi ng sarili. Para tayong mga alon sa dagat, bumabangga, umaatras, pero laging bumabalik. Tumango si Miriam, at bawat balik, may bagong tanong. Kanina lang, may batang nagsabi na may nakita raw siyang kakaiba sa pader. Parang may sulat daw. Hindi ko alam kung totoo, pero ramdam ko na may paparating.
Nagkatinginan sila ni Isaac, parehong nagtataka, parehong kinikilabutan. Hindi nila alam, ngunit sa gabing iyon, may mga pangyayaring magpapabago sa kanilang buhay, at sa pananaw ng mundo tungkol sa Temple Mount. Habang papalapit ang dapit hapon, napansin ni Omar na may ilang mga tao na tahimik na nagkukumpol sa tapat ng Golden Gate. May mga bulungan, may mga naglalakad palapit, at may mga tila nag-aalalang lumapit. Biglang lumapit si Farid at sinabi, may nagsasabing may lumitaw daw na kakaibang marka sa itaas ng tarangkahan. Hindi ko alam kung gawa ng tao o natural lang, pero biglang tumahimik ang lahat nang makita ito. Nagsimulang maglakad sina Miriam, Isaac, Omar, at Farid papalapit sa grupo. Sa bawat hakbang, lalong tumitindi ang kaba at pananabik. Sa bawat palapit, ramdam nila ang bigat ng kasaysayan na parang nagbabantay sa kanila. Ang liwanag ng araw ay parang tumutok sa mismong bahagi ng pader na pinag-uusapan. Sa sandaling iyon, parang ang oras ay tumigil. Lahat ng mata ay nakatingin sa parehong marka, maliit, hindi perpekto, ngunit malinaw, may anyo ng mga sinaunang titik. Sa tabi ng mga nagmamasid, si Rabbi Levi ay nakapikit, parang nagdarasal. Si Shira at ang mga bata ay napapikit na lang sa pagtataka. Si John, ang pastor, ay napayuko at tahimik na nagdasal. Si Layla, si Zvika, at ang mga turista ay hawak ang kanilang mga cellphone, ngunit walang naglakas loob na magsalita. Muling nagtanong si Isaac kay Miriam, ano sa palagay mo? Totoo kaya ito? Hindi sumagot si Miriam agad. Sa halip, tinitigan niya ang marka, parang sinusubukang basahin ang lihim na isinulat ng panahon. Sa kanyang puso, isang lumang tanong ang bumalik. May hangganan ba ang misteryo ng Temple Mount, o sadyang may mga bagay na nakalaan lamang sa mga mata ng nananampalataya? At habang unti-unting lumalalim ang gabi sa Jerusalem, nagpasya ang grupo na maghintay. Ang mga bulungan ay naging usap-usapan, ang hiwaga ay lumalalim, at ang bawat tao ay naramdaman ang parehong bagay, may kakaibang pangyayari na nagaganap. Parang may nagbubukas, hindi lang sa pader, kundi sa kasaysayan, sa pananampalataya, at sa puso ng bawat naroroon. Ang Temple Mount at ang selyadong tarangkahan, hindi lamang ito mga bato at bakal, kundi mga susi ng mundo, mga bantay ng misteryo, at mga saksi sa isang kwento na mag-ugnay sa nakaraan, kasalukuyan, at kinabukasan. Hindi pa rin humuhupa ang bulungan sa paligid ng Temple Mount. Sa bawat oras, dumadami ang mga tao sa paligid ng Golden Gate, tila hinihila ng usok ng isang kwento na hindi pa nila lubos na nauunawaan. Mainit ang araw, pero parang may malamig na dampi sa hangin, isang pakiramdam na parabang ang oras ay nakabitin, at ang lahat ay nag-aabang ng susunod na magaganap. Sa isang sulok, nakatayo si Miriam, mas matindi ang titig sa pader kaysa dati. Hawak niya ang maliit na kwaderno kung saan palagi niyang sinusulat ang kanyang mga obserbasyon. Sa tabi niya si Isaac, habang si Omar ay kausap ang ilang mga bantay na Muslim. Halos sabay-sabay silang napalingon nang biglang sumigaw ang batang si Erez, "Tignan nyo! Mas malinaw na ngayon!" Ang mga tao ay nagsiksikan, halos magtulakan, para lamang masilip ang bahaging iyon ng pader. Sa liwanag ng hapon, lumitaw ang isang pattern, hindi pamilyar sa karamihan, ngunit agad na kinilala ng ilang mga rabi at iskolar na naroroon. Parang mga titik ng sinaunang Hebreo, bulalas ni Rabbi Levi, pilit na itinataas ang mga salamin sa mata upang makita ng mas malinaw. Sumabay si John, ang Amerikanong pastor, at napabulong ng dasal. Sa tabi ng mga Hudyo, may mga Muslim na napahinto rin, tila nagtataka kung ano ang pinagmumulan ng ingay. Si Farid ay lumapit kay Omar, ano sa palagay mo, Omar? Gawa ba ito ng tao? O may ibang dahilan? Nagpalitan ng tingin sina Miriam at Isaac, parehong naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi ito simpleng graffiti, hindi rin ito gawa ng kalikasan na walang kahulugan. May hugis, may anyo, at may kakaibang lakas na tila humahatak sa bawat nakatitig dito. Maya-maya, isang matandang babae ang lumapit, si Esther, isa sa mga pinakamatandang deboto sa lungsod. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinataas ang isang piraso ng tela na may sulat sa Hebreo. Ang mga titik, mahinang sabi niya, ay parang pangalan ng Diyos, ang pangalan na hindi basta-basta binabanggit. Nagsimulang umingay ang paligid, may mga lumuluhang nagdarasal, may mga nag-uusap-usap ng pabulong, may ilan namang nag-aalalang naglalakad palayo, takot na baka may kakaibang mangyari. Si Layla, ang Palestinian history teacher, ay lumapit kay Zvika na abala sa pagkuha ng mga larawan. "Zvika, ipadala mo sa akin ang mga kuha mo. Kailangan natin itong makita ng mas malapitan."
Nagkumpulan ang mga eksperto, si Miriam, Isaac, at ilang lokal na rabi at imams. Nagdala ng hagdan si Zvika at mabilis na umakyat, hawak ang kanyang kamera at flashlight. Ang lahat ay napatingin sa kanya, parang umaasang siya ang magdadala ng kasagutan. Nag-flash siya ng ilaw at muling kinunan ng larawan ang pattern. Pagbaba niya, nilapitan agad siya ni Miriam at ni Shira, ang guro ng mga bata. "Ano ang nakita mo?" tanong ni Shira, ninenerbiyos. "Malinaw na mga letra," sagot ni Zvika. "Hindi ako expert, pero parang yod, hi, vav, hi. Sa Hebreo, Yahweh ang binubuo niyan." Natahimik ang lahat. Ang mga salitang iyon ay parang naging sigaw sa isip ng mga nakarinig. Si Rabbi Levi ay halos mapasigaw, ang pangalan ng Diyos. Pero paano? Bakit ngayon? Hindi pa natapos ang usapan nang biglang bumuhos ang mga mensahe mula sa social media. Sa loob ng ilang minuto, ang balita ay nag-viral, pangalan ng Diyos, lumitaw sa Temple Mount. May ilan na nagsimulang maglakad mula sa iba't ibang dako ng lungsod, umaasang makita ang misteryosong tanda. Hindi lahat ay naniwala. Sa kabilang panig ng pader, isang grupo ng mga skeptics, pinamumunuan ni Ezra Feldman, isang kilalang geologist, ay naglatag ng kanilang gamit. Hindi ito milagro, mariing sabi ni Ezra. Ang mga batong ito ay daan-daang taon nang nakababad sa ulan, hangin, at araw. Ang natural na pagguho ay pwedeng bumuo ng kahit anong pattern. Pero hindi nagpatinag ang mga nananampalataya. Sa gitna ng ingay, maririnig mo ang mga bulong ng panalangin, mga awit ng papuri, at ang pag-asa sa mga mata ng mga tao na parang may himala talaga silang nasaksihan. Lumapit si John kay Miriam, "Alam mo, sa Amerika, maraming beses ko nang narinig ang mga kwento ng milagro. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito, Miriam. Parang may bumubukas na pinto." "Hindi ko alam, John," sagot ni Miriam, "pero hindi ko maitatanggi ang nararamdaman ko. Hindi lang ito basta marka. Parang may sigaw mula sa kawalang hanggan." Si Isaac, na laging kalmado at mapanuri, ay nilapitan ni Omar. "Isaac, ano sa palagay mo? Posible bang aksidente lang ito?" Napailing si Isaac. "Napag-aralan ko na ang iba't ibang marka sa mga sinaunang pader, Omar. Pero kakaiba ito. Parang sadyang inilagay dito, hindi ng tao, kundi ng panahon o ng tadhana." Sa isang banda, si Farid ay lumapit kay Layla, habang nakatingin sa mga nagkukumpulang tao. "Sa pananampalataya natin, Layla, naniniwala tayo sa mga tanda. Pero alam nating hindi basta-basta naniniwala ang mundo." Ang tanong, Farid, handa ba silang maniwala kung totoo nga ito? Sagot ni Layla, mahina ang tinig. Nang bumaba na ang araw, ang liwanag ay tumama sa pader, at lalong naging malinaw ang pattern. Lahat ng klase ng tao ay nagtipon, mga Hudyo, Muslim, Kristiyano, skeptics, pilgrims, mga bata, matanda, mayaman, mahirap. Sa sandaling iyon, parang wala ng pagitan ang mga paniniwala, lahat ay naging saksi sa isang hiwaga na walang paliwanag. Habang nagsimula na ang gabi, tinawag ni Rabbi Levi ang ilan sa mga rabi at imams para magdasal. Sa kabilang panig, ang mga scientist ay nagsimulang mag-set up ng kanilang mga kagamitan, kamera, ilaw, infrared, chemical analysis, lahat ay gustong malaman ang totoo. Nag-umpisa ang malalim na debate. Si Ezra, may hawak na sample ng bato, ay ipinaliwanag, kahit sinong geologist ay makakakita ng mga ganitong pattern kung tititigan lang ng mabuti. Hindi natin kailangang gawing himala ang natural na proseso. Mabilis na sumagot si Shira, pero paano mo ipapaliwanag na ang pattern ay bumubuo ng mismong pangalan na itinuring na sagrado sa libu-libong taon? Hindi ba't kakaiba yon? Napatingin si Ezra kay Miriam, parang naghahanap ng kakampi. Pero si Miriam ay abala sa pagsusuri ng mga larawan ni Zvika. Ang pagkakaayos ng mga bitak, ang lilim, ang pagkakahugis ng mga letra, hindi ito madaling ipaliwanag. Kahit sa siyensya, may mga bagay na hindi matutumbasan ng paliwanag. Sa isang gilid, tahimik na nananalangin si Esther, habang ang ilan sa mga bata ay nagbubulungan, baka ito na ang tanda na matagal nang hinihintay. Ang isa sa kanila, si Samir, ay napakapit sa kamay ni Eli na kanina pa nagmamasid sa lahat ng nangyayari. Muling nagtanong si Samir, "Lolo, ito na ba yon? Ito na ba ang hinihintay nila?" Hindi agad sumagot si Eli. Pinagmasdan muna niya ang paligid, ang mga mata ng tao, ang mga bituin na nagsisimulang lumitaw sa langit, at ang sinaunang pader na tila nagsasalita. "Hindi natin alam, Apo. Pero ang mahalaga, natuto tayong magtanong, hindi lang tumanggap ng sagot."
Unti-unting nabalot ng katahimikan ang Temple Mount. Ang mga kamera ay nag-record, ang mga tao ay nagmasid, ang mga dasal ay tumaas sa hangin. Sa likod ng lahat ng ito, may nararamdaman ang bawat isa, isang pagtawag na hindi kayang ipaliwanag, isang pangakong hinihintay, isang misteryong nagsisimula pa lamang. Habang ang ilan ay nag-uwian na, marami ang nanatili, nag-aabang kung ano pa ang susunod na mangyayari. Sa mga mata ng ilan, malinaw ang himala. Sa iba, isang palaisipan. Ngunit sa gabing iyon, iisa ang alam ng lahat, ang kasaysayan ng Jerusalem ay muling binuksan ng isang lihim na maaaring magbago ng daigdig. At habang dahan-dahang lumalayo ang kamera ni Zvika, nakuha niya ang huling imahe, ang pangalan sa pader, kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan, parang bulong mula sa kawalang hanggan. Ang araw na sumunod matapos ang pagkatuklas sa misteryosong inskripsyon ay tila naging isang mahaba, hindi matapos-tapos na pagtitipon ng mga tao sa Temple Mount. Hindi na lang ito mga lokal at mga deboto, kundi mga tao mula sa iba't ibang bansa. Dala-dala ang kani-kanilang motibo, may nag-aasam ng himala, may uhaw sa katotohanan, at may mga nagdududa na ang tanging dalang sandata ay tanong. Sa loob lamang ng ilang oras, naging sentro ng pandaigdigang pansin ang Jerusalem. Mga kameraman, mamamahayag, at siyentipikong nagsidatingan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa gitna ng masa, parang digmaan ng pananaw ang namayani, siyensya laban sa pananampalataya, pagdududa laban sa pag-asa. Ang pangalan sa pader ay walang iba kundi produkto ng natural na pagguho, matigas na pahayag ni Ezra Feldman, habang hawak ang mikropono at napapalibutan ng mga journalist. Kasama niya ang kanyang team ng mga geologist at physicist, bitbit ang mga sample ng bato at mga makabagong kagamitan. Hindi ba't napakaraming pagkakataon sa kasaysayan na ang tao ay naghanap ng kahulugan sa mga bagay na natural lang namang nangyayari? Tanong ni Ezra, habang pinapakita ang digital imaging ng inskripsyon. Ang mga linya, bitak, at anino, gawa ito ng panahon, ulan, hangin. Sadyang madaling makita ang gusto mong makita kapag inaasam mo ang milagro. Sa likod niya, nagbubulungan ang mga skeptics. Pinuno ng grupo si Lydia Grossman, isang antropologong Aleman na sumusuporta sa teorya ni Ezra. Ito ang tawag naming pareidolia, wika ni Lydia. Ang utak ng tao ay likas na naghahanap ng pattern. Sa mga bato, sa ulap, sa usok. Hindi natin dapat kalimutan ang likas na takot at pagnanais ng tao na makahanap ng tanda, lalo na kung may kasaysayan at pananampalataya ang usapan. Hindi nagtagal, lumapit ang isang grupo ng mga rabbi, pinangungunahan ni Rabbi Levi. Dala-dala nila ang Torah, habang may kasunod na mga Kristiyanong pastor at mga Muslim imam, lahat ay nagtipon upang makita mismo ang inskripsyon. Hindi biro ang tensyon. Naghalo ang katahimikan ng dasal at ang ingay ng mga debate. Kung ito ay gawa ng panahon lamang, bakit ngayon lamang lumitaw, sa panahong punang kaguluhan at kawalang pag-asa? Sagot ni Rabbi Levi, malakas ang tinig. Ang pangalan sa pader ay hindi lamang pattern, ito ay tanda. Ito ang pangalan na ipinangako ng Diyos kay Solomon na ilalagay niya magpakailanman sa Jerusalem. Sumagot si E. Feldman, Rabbi, ilang siglo na po ang lumipas mula nang itayo ang pader. Hindi ba't posible, ayon sa siyensya, na ngayon lang ito nagkataong umangat dahil sa natural na erosion? Nagsalita naman si Imam Farid, kalmado ngunit matalim ang mga mata. Sa Islam, naniniwala kami na may mga tanda ang Diyos sa bawat panahon. Hindi lahat ay makikita ng mga mata, at hindi lahat ay mauunawaan ng siyensya. Ngunit ang bawat tanda ay panawagan ng Diyos sa tao. Sa likod ng mga lider, may isang grupo ng mga batang Hudyo at Kristiyano, mga mag-aaral, mga lokal na Muslim. Nakikinig sila, nagmamasid, bawat isa ay tila may sariling opinyon. Sa gitna nila si Erez, abala sa pagtatanong sa mga matatanda. Naniniwala ba talaga kayo na milagro ito? Tanong niya kay Esther, na muling naroon, nakaluhod at nagdarasal. Minsan, Erez, hindi mo kailangan ng siyensya o lohika para maniwala. Ang puso lang, sapat na, sagot ni Esther, sabay hawak sa kamay ng bata. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Sa gilid ng pader, napansin ni Miriam si Isaac na may kausap na batang mananaliksik mula sa Pransya, si Lutz. Ano ang nakikita mo dito, Luke? Tanong ni Isaac. Sir, ipinadala na namin sa laboratorio ang mga sample ng bato. Sa thermal imaging, may mga layer na lumang-luma na. Pero ang kakaiba, parang nagkaroon ng shift, parang may bagong puwersang umiral nitong mga nakaraang taon. Hindi ko alam kung siyensya o sadyang may kakaiba.
Napansin din ni Miriam ang isang grupo ng mga kabataan na nagtitipon, dala ang mga cellphone, nag-i-interview ng mga tao. Ang isa, si Sofia, ay may sariling vlogging channel. Alin ang mas matimbang, pananampalataya o katibayan? Tanong ni Sofia sa kamera. Pumili ka, ang marka ba sa pader ay likha ng Diyos o nilikha lang ng mundo? Habang sumasagot ang mga tao, kitang-kita sa kanilang mga mukha ang pagkalito, pananabik at takot. Sa ilang sandali, may lumapit na mag-asawang pulish, sina Powell at Magda. Dala-dala nila ang maliit na larawan ng kanilang anak na may sakit. Umaasa kami na ito ay milagro, mahinang wika ni Magda. Nananalangin kami araw-araw para sa lunas. Kung ito ay tanda ng Diyos, sana ay pagalingin niya ang aming anak. May nagtanong naman mula sa likod, isang batang Muslim na si Khalid. Pwede po bang lumapit kahit hindi Hudyo? Nilapitan siya ni Omar at ni Farid. Ang lugar na ito ay para sa lahat ng may pusong nananampalataya, Khalid. Hindi hinahanap ng Diyos ang label, kundi ang puso. Sa gitna ng usapan, biglang dumating ang balita mula sa Yiyay at CNN, nagsasahimpapawid ng live coverage mula sa Jerusalem. Uminit lalo ang sitwasyon. Sa telebisyon, magkatabi ang dalawang imahe, ang larawan ng inskripsyon, at ang mukha ni A. Feldman na nagpapaliwanag ng geological process. Sa kabilang panig, nagpapaliwanag naman si Rabbi Levi, hawak ang Torah, umiiyak habang binabasa ang mga salitang, ilalagay ko ang aking pangalan sa Jerusalem magpakailanman. Habang pinapanood ng mundo ang mga kaganapan, umigting ang online debate. May mga hashtag na #DivineSign, #MiracleOrMyth, #ScienceOrFaith na nagtrending sa Twitter at Facebook. Ang mga tao, kahit hindi nandoon, ay pakiramdam na kabahagi sila ng kwento. Sa mga kalsada ng Jerusalem, abala pa rin si Layla sa pagtuturo sa mga batang Palestinian. Huwag ninyong kalimutan na ang Temple Mount ay hindi lang lugar ng relihiyon, ito ay lugar ng kasaysayan. Dito nabuo ang mga kwento ng tatlong dakilang pananampalataya. Ang respeto at pagmamahal ang tunay na himala. Habang lumalalim ang gabi, may ilang Hudyo na nagsindi ng kandila sa harap ng pader. Sa kabilang banda, ang mga Muslim ay naglatag ng tapis at sabay-sabay na nagdasal. Ang mga Kristiyano ay nagtipon sa gilid ng simbahan, hawak ang kanilang mga rosaryo. Isang batang babae, si Riem, ay lumapit kay Shira, "Teacher, kung totoo pong tanda ito, paano natin malalaman?" Lumuhod si Shira sa harap ni Riem, ang tunay na tanda ay ang nagbabagong puso. Hindi palaging malinaw ang sagot, Riem. Minsan, kailangang magtiwala kahit walang paliwanag. May ilang pilit na hinahanap ang paliwanag sa siyensya. Sa isang laboratorio malapit sa site, nagsimula ang malalim na pagsusuri sa mga sample. Si Locke at ang team niya ay gumamit ng makabagong teknolohiya, X-ray fluorescence, electron microscope, at spectral analysis. "Locke, may napansin ka ba?" tanong ni Lydia. "Tingnan mo ito," sagot ni Locke, ipinapakita ang resulta sa screen. Ang natural na erosion ay irregular. Pero ang pattern ng inscription ay masyadong maayos, masyadong malapit sa mga sinaunang anyo ng Hebrew. Hindi ito gawa-gawa lang ng nature, Lydia. Napaisip si Lydia, ngunit matigas pa rin, pwedeng napaglaruan lang ng nature. O baka may taong gumawa noon pa, tapos ngayon lang lumitaw dahil sa erosion. Hindi natin alam. Samantala, sa kabilang panig, may mga relihiyosong leader na palihim na nagtipon sa isang silid sa ilalim ng isang sinagoge. Si Rabbi Levi, si Imam Farid, at si John ay nag-uusap. "Ano ang dapat nating sabihin sa mga tao?" tanong ni John, malungkot ang tinig. Ang mundo ay naghihintay ng sagot, at ang sagot ay pwedeng magbago ng pananampalataya ng milyon-milyon. Tahimik si Farid, "Siguro, hindi natin kailangan sagutin lahat. Ang tanda ay hindi para sa utak, kundi para sa puso. Hayaan nating magsalita ang pananampalataya, kahit na sumigaw ang pagdududa." Sa labas, nagpaikot-ikot si Zvika, patuloy na kinukunan ang bawat reaksyon. Na-document niya ang luha ni Esther, ang debate ni Ezra at Miriam, ang pagtutol ni Lydia, at ang tahimik na panalangin ni Erez at ng mga bata. Sa kanyang lente, nakita niya ang isang bagay na hindi kayang sukatin ng siyensya, ang pag-asa sa mata ng tao, ang takot sa hindi alam, at ang pagnanais na makadama ng Diyos sa gitna ng pagkalito. Sa harap ng Golden Gate, muling nagtipon ang masa. Si Omar ay nagbigay ng salita, "Mga kaibigan, anuman ang paniniwala natin, narito tayo ngayon, saksi sa isang kwento na hindi natin kontrolado. Siguro, ang mas mahalaga ay hindi kung paano lumitaw ang pangalan, kundi kung paano ito tumatak sa puso ng bawat isa." Lumapit si Miriam kay Ezra.
Ezra, hindi kita sinisisi kung ayaw mong maniwala. Pero paano kung, kahit minsan, tanggapin natin na may mga bagay na lampas sa paliwanag? Napangiti si Ezra, minsan, Miriam, gusto ko ring maniwala. Pero trabaho kong maghanap ng sagot. Hindi pwedeng basta na lang ako sumuko. Biglang bumuhos ang ulan, malamig at malakas, parang paglilinis sa paligid. Ang mga tao, imbes na magsilayo, ay nagsiksikan palalo sa harap ng pader. Walang umalis, parang lahat ay gustong maghintay ng susunod na himala. Sa ilalim ng ulan, nagdasal si Esther, Diyos ko, ipakita mo po sa amin ang katotohanan. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Bigyan mo kami ng lakas na tanggapin ang iyong kalooban. Sa isang banda, si Lydia at Luke ay patuloy na nag-analyze ng data. Sa kabilang banda, si Rabbi Levi at Imam Farid ay nagpatuloy sa pagdarasal. Ang mga bata ay naghawak kamay. Ang mga skeptics ay nagtanong pa ng mas marami. At ang mga kamera ay patuloy na nagre-record, ipinapadala ang imahe ng misteryo sa buong mundo. Habang bumabagsak ang huling patak ng ulan, unti-unting lumiwanag ang buwan, at muling lumitaw sa liwanag ang pangalan sa pader. Sa sandaling iyon, napansin ni Zvika na tila mas malinaw na naman ang inskripsyon, parang bawat patak ng ulan ay lalo pang nagpatingkad sa mga titik. Tahimik ang lahat. Sa katahimikan, narinig ng ilan ang bulong ng hangin, parang may mensaheng dala, ang tanda ay hindi para sa mata, kundi para sa puso. Habang nagpapalitan ng tanong at sagot ang siyensya at pananampalataya, habang tumitindi ang pag-aalinlangan at pag-asa, isang bagay ang malinaw, nagising ang mundo. Hindi na ito basta kwento lang ng Jerusalem, kundi kwento na ng buong sangkatauhan. At habang dahan-dahang lumilipas ang gabi, naiwan sa hangin ang tanong, sino ang pipili ng paniniwala, at sino ang pipili ng duda, kung minsan ay magkatabi lang silang naglalakad, magkaakbay sa ilalim ng isang langit. Tahimik na umaga ang sumalubong sa Temple Mount. Sa kabila ng pag-ulan at tensyong bumalot sa nagdaang gabi, dumami ang mga taong nagtipon sa paligid ng Eastern Wall. May nagdarasal, may nagmamasid, at may mga bumubulong ng mga salitang galing pa sa sinaunang panahon. Ngunit ngayong araw, ang hangin ay mabigat hindi sa pagdududa, kundi sa pananabik, parang lahat ay nag-aabang sa mga salitang muling magpapaliwanag sa hiwaga. Sa isang gilid ng pader, nagtipon ang isang grupo ng mga faithful. May mga rabi, pastor, imam, at ilang iskolar ng kasulatan. Sa gitna nila si Rabbi Levi, bitbit ang kanyang luma at makapal na Torah scroll, hawak sa kaliwang kamay, habang ang kanang kamay ay nakalapat sa pader na tila nagdaramdam. Sa tabi niya si John, ang Amerikanong pastor, dala ang Biblia, at si Farid, ang imam, mahigpit na nakakapit sa Quran. Lahat sila ay tahimik, tila naghihintay ng signal para magsimula. Sa di kalayuan, nakamasid sina Miriam, Isaac, at Zvika, kasama si Shira at ilang batang mag-aaral. Dokumentado ng kamera ni Zvika ang bawat galaw at usapan, parang alam niyang ang araw na ito ay maaaring maging bahagi ng kasaysayan. Nag-umpisa ang pagtitipon sa isang payak na tanong mula kay John, paano natin mauunawaan ang nangyayari ngayon kung hindi natin babalikan ang mga propesya? Jerusalem ay lungsod ng propesya, ito ang sentro ng plano ng Diyos sa mundo. Tumango si Rabbi Levi, at marahang binuklat ang kanyang Torah. Ang Diyos ay nagsalita kay Solomon, wika niya, tinutukoy ang isa Hari Siyam, 3, itinalaga ko ang templong ito na iyong itinayo sa pamamagitan ng paglalagay ng aking pangalan doon magpakailanman. Ang aking mga mata at ang aking puso ay laging naroroon. Hindi po ito patula lang, literal na pangako ito ng Diyos. Si Farid, kalmado ang tinig, ay sumagot, at sa Islam, ang Jerusalem ay tinatawag na Al-Quds, ang pinabanal na lungsod. Sa Quran, nakasulat na dito umakyat si Propeta Muhammad sa langit sa tinatawag na Isra wal Miraj. Ang aming pananampalataya ay inuugat din sa mga propetang ipinahayag dito, mula kay Abraham hanggang kay Jesus, at kay Muhammad. Sumingit si Shira, sabay turo sa mga bata, makikita ninyo, mga anak, na ang lungsod na ito ay hindi lang para sa isang lahi o relihiyon. Ang bawat sulok, bawat bato, ay may bahagi ng kwento ng bawat tao. Naglapit si Miriam sa mga faithful. Rabbi, paano po naiugnay ang pangalan sa pader sa mga hula ng inyong mga propeta? Muling binuklat ni Rabbi Levi ang Torah. Sa aklat ni Ezekiel, may propesya tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos na papasok sa templo sa pamamagitan ng silangang tarangkahan. Ezekiel 43, isa tandang bawas 4, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay pumasok sa templo sa pamamagitan ng pintuang nakaharap sa silangan. At ngayon, may pangalang lumitaw sa itaas ng pintuang iyon.
Coincidence ba o katuparan ng hula? Umiling si John, sabay basa ng sipi mula sa Apokalipsis 14 na, 1, at nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok Sion, at kasama niya ang 144,000 na may nakasulat na pangalan ng kanyang ama sa kanilang mga noo. Nilapag niya ang Biblia sa ibabaw ng batong-batong altar. Hindi ba't ito rin ang pangako ng Diyos? Na ang kanyang pangalan ay muling itatala, hindi lang sa Jerusalem, kundi sa kanyang bayan. Tahimik ang lahat. Lumingon si Farid kay Isaac. Maraming Muslim ang naniniwala na sa mga huling araw, bababa ang Mesyas mula sa bundok ng mga olibo, at papasok sa lungsod sa pamamagitan ng silangang tarangkahan, eksaktong pinto kung saan nakita ang pangalan. Sa Islam, si Jesus ay may mahalagang papel din sa huling panahon, darating siya bilang tagapagligtas at tagapaghusga. Nagsalita si Shira sa kanyang mga mag-aaral. Sabi ng ilang rabi, ang mismong pangalan ng Diyos na Lirid, Yod, He, Vav, Hi ay masyadong sagrado upang bigkasin. Ngunit kapag binasa mo ang pattern sa pader, iyon mismo ang nabubuo. Parang ang Diyos ay nagsusulat sa mga bato upang ipaalala sa atin na siya ay buhay. Sa tabi ng faithful, hindi pa rin tumitigil sa pag-aanalisa sina Miriam at Isaac. Nilapitan sila ni Zvika, ipinapakita ang mga bagong larawan. Miriam, tingnan mo ito. Mas malinaw na ngayon ang mga letra sa infrared. Parang pinili ng panahon kung kailan ito magpapakita. Tumingin si Miriam sa pattern, sabay buntong hininga. May mga bahagi ng kasaysayan na hindi natin maipapaliwanag ng siyensya lang. Siguro, ito ang isa sa mga sandaling iyon. Sa kabilang panig, nagsimulang magtanong si Isaac kay Rabbi Levi, paano ninyo maipapaliwanag na eksaktong lumitaw ang pangalan sa panahon ng pandaigdigang krisis, Rabbi? Nag-isip si Rabbi Levi. Isaac, ang mga propeta ay madalas nagsasalita ng mga tanda sa gitna ng kaguluhan. Si Isaiah, si Jeremiah, si Ezekiel, lahat sila ay nagbabala at nagbigay pag-asa. Maaring ito ang sagot ng Diyos sa panalangin ng mundo, o isang paalala na hindi niya tayo kinalimutan. Nagsimula ang diskusyon, hindi lang sa pagitan ng faithful at mga mananaliksik, kundi pati sa loob ng bawat puso. Si John ay may dalang kwento ng isang pastor mula sa Africa, na sumulat sa kanya ng mensahe, narinig namin ang tungkol sa tanda sa Jerusalem. Dito sa amin, muling nabuhay ang pananampalataya ng maraming tao. Hindi na lang kwento ang Biblia, totoo pala ang mga hula. Samantala, si Farid ay nagbahagi ng mensahe mula sa mga Muslim sa Indonesia. Imam, totoo po bang ito na ang simula ng katapusan? Tanong ng isang bata sa video call. Hindi ko alam, anak, sagot ni Farid, pero alam ko na ang Diyos ay hindi nagsasayang ng pagkakataon para magpaalala sa atin. Muli, bumalik si Miriam kay Shira. Paano po ninyo tinuturo ang mga propesya sa mga bata, lalo na sa panahong po ng disinformation at pagdududa? Umiti si Shira, sinisimulan ko sa tanong, ano ang ibig sabihin ng propesya? Hindi lang ito hula o kwento ng hinaharap. Ito ay paalala na may layunin ang bawat pangyayari, na ang Diyos ay laging may plano, kahit hindi natin agad maintindihan. Sa gitna ng diskusyon, napansin ni Zvika na dumarami ang mga dayuhang turista. May mga nagsasalita ng Chinese, Portuguese, Swahili, lahat ay nagdadala ng sariling pananaw sa kahulugan ng nakita. May isang grupo ng mga Koreano na nagdasal sa harap ng pader, sabay sabing, ang pangalan ng Diyos ay naging liwanag sa dilim. Lumapit si Miriam sa isang grupo ng mga Katoliko mula Brazil. Sa amin, mahalaga ang mga aparisyon, mga milagro. Pero dito, Miriam, parang naramdaman ko ang presensya ng Diyos mismo. Hindi ko maipaliwanag, parang naging malapit ang langit sa lupa. Sa kabilang dulo, nakaupo si Esther, mahigpit ang hawak sa maliit na balumbon ng Psalm 122, 6, manalangin kayo para sa kapayapaan ng Jerusalem. Iniyakap niya ito sa kanyang dibdib, parang iyon lang ang tanging sagot na hinahanap niya. Samantala, ang mga mananaliksik ay patuloy sa kanilang trabaho. Si Lot, ang batang Francis na scientist, ay nilapitan si Miriam at Isaac. Alam niyo, sa siyensya, mahalaga ang ebidensya. Pero ngayong araw, parang may nakita akong mas mahalaga, ang epekto ng pag-asa sa tao. Hindi lang pattern sa bato ang nakita natin, kundi ang pagbabagong nararamdaman ng bawat isa. Tinignan ni Miriam si Lot, napangiti, baka iyon ang tunay na layunin ng mga tanda, hindi para ilihim, kundi para gisingin ang puso ng tao. Samantala, sa gitna ng plaza, nagtatalo ang ilang faithful at ilang skeptics. Paano mo alam na ito ay tanda ng Diyos? Hindi ba't marami ng milagro ang nasabing peke, sigaw ng isang lalaki.
Sumagot si John, mahinahon, hindi lahat ng tanda ay nauunawaan ng lahat. Minsan, ang paniniwala ay kailangan ng lakas ng loob, hindi dahil sigurado ka, kundi dahil umaasa ka. Sa isang dako, napansin ni Zvika na lumapit si Riem, ang batang Muslim na kanina patahimik. Pwede po bang tanungin, bakit parang lahat ng propesya ay tungkol dito? Hindi ba't may Diyos din sa ibang lugar? Niluhuran siya ni Farid, tama ka, anak. Ang Diyos ay hindi nakatali sa isang pader o lugar. Pero minsan, gumagamit siya ng lugar upang ipaalala na ang mundo ay isa, na tayong lahat ay kanyang nilikha at mahal. Bago magtapos ang araw, tumayo si Rabbi Levi at pinamunuan ang panalangin. Diyos ng Abraham, Isaac, at Jacob, ng lahat ng lahi at panahon, kung ito man ay tanda, tulungan mo kaming maunawaan. Gisingin mo ang aming puso, at gabayan mo kami sa landas ng kapayapaan. Sumabay ang lahat, Hudyo, Kristiyano, Muslim, at ang mga nagmamasid. Sa katahimikan ng plaza, habang sumasayaw ang liwanag ng araw sa mga lumang bato, parang may narinig na bulong ang ilan, hindi natatapos ang kwento dito. Sa bawat propesya, may panibagong simula. Habang unti-unting nauupos ang araw sa likod ng mga pader ng Jerusalem, nag-iwan ito ng anino na parang mga titik pa ring sumisigaw, Yahweh, ang pangalan na pinag-aagawan, pinaniniwalaan, at pinapangarap na magbigay ng sagot. Ngunit higit sa lahat, ang pangalan na nagsusulat ng panibagong kabanata sa puso ng bawat dumaan, sumaksi, at naniwala. Mula sa araw na lumitaw ang pangalan sa pader ng Jerusalem, tila hindi na muling naging payapa ang mundo. Mabilis na kumalat ang balita, unang sumabog sa social media, sumunod sa mga balita sa telebisyon, at sa wakas, sumakop sa usapan ng bawat tahanan, simbahan, at paaralan sa iba't ibang dako ng planeta. Sa isang iglap, ang lungsod na dati pinag-aagawan lang ng mga relihiyon at politika ay naging sentro ng espiritual na gulo at pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, lumalalim ang tensyon, at bumibigat ang pakiramdam ng mundo na tila may napipintong mangyari. Habang patuloy ang mga faithful sa kanilang panalangin, ang doubters naman ay lalong nagiging matindi ang kanilang mga argumento. Ngunit sa gitna ng lahat, may mga karanasang bigla ang sumik sa mga tao, mga kwento ng pagpapagaling, mga panaginip na pare-pareho sa iba't ibang bahagi ng mundo, mga kabataang nagsimulang maglakad ng walang sapin sa paa patungong Jerusalem, at mga matandang dati nang nagdududa na ngayoy lumuluha sa harap ng pader. Minsan, sa isang iglap, nagbago ang takbo ng mundo, parang lumapit ang langit sa lupa. Isang gabi, habang ang mga faithful ay nagdarasal sa tabi ng Eastern Wall, narinig nila ang sunod-sunod na ulat mula sa radyo. May batang babae sa isang nayon sa Brazil na gumaling sa sakit ng ipatong sa kanyang noo ang litrato ng inskripsyon. May abogado sa Russia na nagising sa isang panaginip, nakita niyang naglalakad siya sa gitna ng apoy, ngunit hindi siya nasunog, at nang magising ay binuksan ang telebisyon, at bumungad sa kanya ang pangalan sa pader ng Jerusalem. May mag-asawang insik na muntik nang maghiwalay ngunit, sa gabi ng away nila, sabay silang napanaginipan na may liwanag na bumalot sa kanilang bahay, at sa gitna ng liwanag, lumitaw ang parehong mga letrang Hebreo. Hindi nila alam ang ibig sabihin, ngunit pag-check nila sa internet kinabukasan, namutla sila, iyon mismo ang pangalan sa balita. Hindi nagtagal, nagtipon-tipon ang mga faithful mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa gitna ng Jerusalem, isang malawak na pagtitipon ang naganap, mga tao mula sa 50 bansa, magkakaibang lahi, relihiyon, at wika, ngunit isa ang hinahanap, sagot. Nasa gitna ng lahat si Rabbi Levi, si Pastor John, at si Imam Farid, naglakad ng magkatabi, bitbit ang kani-kanilang banal na kasulatan, walang iwanan, walang paligsahan. Nararamdaman ko ang bigat ng panahon, bulong ni John, tinutukoy ang dami ng mga tao sa paligid. Hindi ko alam kung ito ay katuparan ng propesya, o isa lamang itong psikolohikal na epekto ng sabay-sabay na pag-asa ng mundo, pero hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Hindi natin kailangang maunawaan ang lahat, John, sagot ni Farid, habang sinusulyapan ang Quran na hawak. Minsan, ang tanda ay hindi para sagutin ang tanong kundi para ipagdiwang ang pagkakaisa ng mga puso sa harap ng misteryo. Tahimik na tinapik ni Rabbi Levi ang kanilang mga balikat. At kung ito man ay hudyat ng bagong simula o ng pagtatapos, hayaan nating ang pananampalataya ang magtakda ng ating hakbang. Hindi malayo sa kanila, nagmamasid ang mga doubters, ilang scientist, ilang politiko, ilang aktivistang panlipunan, at ang ilan ay ordinaryong tao na pagod na sa mga milagro at kasinungalingan ng mundo. Isa sa kanila ay si Ezra Feldman, na muling nagdaos ng press conference. Hindi tayo pwedeng magpadala sa emosyon, panimula niya.
Ang nangyayari sa Jerusalem ay isang kolektibong hysteria, isang panibagong uri ng mass delusion na maaaring may panganib pa sa kapayapaan ng mundo. Ngunit habang sinasabi ito ni Ezra, naglabasan pa rin ang mga testimonya na hirap ipaliwanag ng siyensya. Sa Africa, isang grupo ng mga tribo na walang kaalam-alam sa internet, sabay-sabay na nagising sa isang panaginip na isa ang mensahe, may pangalan na isinulat sa bato, at ang mundo ay kailangang magbalik loob sa Diyos. Sa Mexico, isang pulubi ang biglang nagkaroon ng panaginip na may liwanag na dumapo sa kanya mula sa silangan, at sa paggising niya ay pinuntahan ang simbahan, kung saan nakita niya sa altar ang larawan ng inskripsyon. Sa harap ng pader, bumalik ang mga faithful gabi-gabi. Si Esther, lola ng mga deboto, ay naupo sa tabi ni Samir. Nararamdaman ko na may nangyayaring kakaiba, apo. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako natakot at na-excite ng sabay. Nagbuntong hininga si Samir, tumingin sa paligid at napansin ang mga kamera, mga reporters, mga nagdadasal at nag-aaway. Lola, paano kung totoo nga ang lahat ng to? Paano kung ito na talaga ang simula ng bago? Lumapit si Rachel, ang kantor ng sinagoga, walang masama sa pagdududa, Samir. Ngunit may panahon para sa tanong at may panahon para tumanggap ng sagot, at minsan, ang sagot ay dumadaan sa puso, hindi sa isip. Sa kabila ng masighing pananampalataya, patuloy ang mga pag-atake at pagkontra. May mga grupong sekular na nagmartsa, may bitbit na mga placard na, "Faith is not evidence, don't let superstition rule the world," at "Seek the truth, not the irony." Sa social media, mas lalo pang nag-init ang debate, may nagsasabing fake news, may nag-aakusang may nagmamanyobra ng mga impormasyon, may nagsususpetsang may international plot upang manggulo sa balans ng relihiyon at politika sa Middle East. Samantala, sa laboratorio sa universidad, abala sina Miriam, Isaac, at Locke. Hindi pwedeng baliwalain ang ebidensya, di inilok, habang pinapakita ang mga bagong datos mula sa carbon dating ng bato. Ang layer na nagbubuo ng inskripsyon ay aabot ng libu-libong taon, pero ang pagkaka-expose nito ngayon ay tila kakaiba, parang sadyang hinukay ng panahon mismo. Sumagot si Miriam, "Look, alam ko ang takot ng siyensya sa hindi maipaliwanag, pero hindi kaya minsan, kailangan nating tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kayang sukatin ng eksperimentasyon." Nagkibit balikat si Isaac, ang kasaysayan ng tao ay laging hinubog ng mga hiwaga. Minsan, natutunan nating tanggapin ang hindi maintindihan dahil iyon ang nagtutulak sa atin na sumulong. Habang patuloy ang mga debate at ang mundo ay tila nahati sa dalawa, may mga pangyayaring mahirap ng itanggi. Minsan, habang ang mga faithful ay nag-aawitan ng mga salmo sa harap ng pader, biglang sumik ang malamig na hangin at napalitan ng isang hindi maipaliwanag na init. Ang mga ilaw ng lungsod ay sandaling namatay, at sa kadiliman, lalo pang lumiwanag ang mga letra sa bato. Parang bawat tao, sa loob ng ilang segundo, ay nakadama ng kakaibang liwanag na parang lumusot mula sa puso ng bawat isa. Sa ospital ng lungsod, iniulat ng mga nurse na maraming pasyente ang biglang bumuti ang kalagayan, at may mga pasyenteng walang malay ang biglang gumising at sinabi, "Narinig ko ang pangalan, naramdaman ko ang presensya." Sa isang simbahan sa New York, isang batang sakristan ang biglang nagdala ng balita, "Father, may bumisita po sa akin sa panaginip." Sabi niya, magbalik loob daw ang mundo dahil may sinulat na ang Diyos sa pader ng Jerusalem. Nang ipakita niya ang drawing ng kanyang nakita, pareho ito ng inskripsyon. Sa moske ng Cairo, isang imam ang biglang nanahimik sa gitna ng khutbah, pagkatapos ay napaluha. "Parang narinig ko ang pangalan ng Diyos, parang sumigaw mula sa bato." Mabilis kumalat ang balita, at pati ang mga hindi naniniwala ay napilitang magtanong, paano nagkakatulad ang mga panaginip at karanasan ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, na hindi nag-uusap, hindi nagkakakilala, at iba-iba ang pinagmulan. Ang mga doctors ay lalong nalito. Sa isang panel discussion sa telebisyon, hinarap ni A. Feldman ang isang faithful na bishop. "Naniniwala ka ba talagang ang mga milagro ay literal na nangyayari? Hindi mo ba nakikita na ang lahat ng ito ay psychological lang?" Ngumiti ang bishop, "Hindi ko na kailangang makita ang lahat ng ebidensya, Feldman. Minsan, ang tunay na himala ay ang pagbabagong nagaganap sa tao. Ang pagkakaisa, ang pananampalataya, ang pag-asa na dati wala. Hindi mo man masukat, pero dama mo." Lumalim ang gabi, ngunit walang lumalayo sa pader. Sa buong mundo, may mga tumigil sa trabaho para lang manood ng live stream mula sa Jerusalem. Ang ilan ay nag-organisa ng vigil, nagsindi ng kandila, nagtipon sa mga plaza at simbahan, moske at sinagoge.
Parang nagkakaisa ang mundo sa harap ng isang bagay na mas malaki sa relihiyon, mas malalim sa siyensya, at mas mahiwaga kaysa sa mga debate ng tao. Habang patuloy ang pagdagsa ng mga tao, nagpasya ang mga faithful na magsagawa ng sama-samang panalangin, walang label, walang tinitingnan na relihiyon. Si Rabbi Levi, si Pastor John, at si Imam Farid ay magkatabing lumuhod, sabay-sabay na nagtaas ng panalangin. Diyos ng lahat ng nilikha, ng lahat ng panahon, at lahat ng pangalan, naririto kami, magkaibang lahi at pananampalataya, ngunit isa ang pag-asa. Kung ito ay tanda mo, tulungan mo kaming magising. Kung ito ay pagsubok, palakasin mo ang aming pananampalataya. Kung ito ay simula ng bago, samahan mo kaming maglakad patungo sa liwanag. Sa katahimikan, sumabay ang libo-libong tao, umiiyak, tumatawa, nagdarasal. Sa sandaling iyon, tila natigil ang oras, at ang Temple Mount ay naging parang bagong Eden, isang lugar kung saan ang langit at lupa ay nagtagpo. Ngunit may ilan pa ring nanatiling tahimik, tulala. Si Ezra ay tumingala sa pader, nakita ang mga letra, at marahang napaluha. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung anong dapat isipin. Ano nga ba ang tunay na milagro, bulong niya? Ang pagbabago ng bato, o ang pagbabago ng puso? Dahan-dahan, bumalik ang liwanag ng lungsod, at nagsimula na namang magkwento ang mga tao sa kani-kanilang wika, kwento ng pag-asa, kwento ng takot, kwento ng muling pagkikita ng mundo at ng misteryo. Ang mga faithful ay nagpatuloy sa pag-awit, ang mga doubters ay nagpatuloy sa pagtatanong, ngunit lahat ay naging bahagi ng isang kwento na noon ay parang kathang-isip lamang. Sa pagpatak ng hating gabi, sumik ang malamig na hangin sa Jerusalem, ngunit hindi na ito nakatakot. Sa halip, naging paalala ito na ang bawat tanong, bawat panaginip, bawat bulong at panalangin ay konektado, na ang pangalan sa pader ay hindi lamang para sa isang lahi, isang relihiyon, o isang panahon, kundi para sa lahat. Habang dumaan ang mga oras, ramdam ng mundo na may natatapos, ngunit higit na may bagong nagsisimula. Sa huling saglit ng gabi, may batang babae na tumayo sa harap ng pader, tinapik ang malamig na bato, at marahang bumulong, nandito po ako. Naghihintay, nakikinig. At sa kabilang dulo ng pader, isang matandang lalaki ang umiti, lumingon sa kalangitan, at tahimik na nagpasalamat dahil, sa wakas, naunawaan niyang ang tunay na tanda ay ang kakayahan ng puso ng tao na maghintay, magtanong, at tumanggap ng hiwaga. Umaga ng ikapitong araw, tila lalong bumigat ang hangin sa paligid ng Temple Mount. Hindi na lamang ito ordinaryong pagdagsa ng tao, ang bawat galaw ay parang kasangkot sa isang usapan ng langit at lupa. Sa gitna ng plaza, nagsimulang magtipon ang mga kilalang mukha sa kwento ng inskripsyon, sina Rabbi Levi, Pastor John, Imam Farid, at si Esther sa panig ng mga faithful, samantalang si Ezra Feldman, Lydia, at Luke ay nasa panig ng mga doubters at mga mananaliksik. Tumindig si Ezra sa harap ng pader, hawak pa rin ang mga ulat ng kanyang team, ngunit bakas ang pagod at pagkalito sa kanyang mukha. Sa kabila ng kanyang kinatatayuan, tahimik namang nagdarasal si Esther, yakap ang maliit na balumbon ng Psalms, tila walang ibang nakikita kundi ang mga titik sa bato. Unang nagsalita si Lydia, sa kabila ng lahat ng narinig at nakita, naniniwala pa rin akong may paliwanag sa likod nito. Hindi ko kayang ibigay ang aking sarili sa paniniwalang may supernatural na puwersa dito. Marami na tayong karanasang ginawang himala ang likas na penomena. Mabilis na sumagot si Pastor John, lumapit sa gitna, Lydia, totoo namang hindi lahat ng hindi mo maintindihan ay agad dapat tawaging milagro. Pero minsan, may mga karanasang hindi na kayang sukatin ng data. Sapat na ba sa atin ang paliwanag ng siyensya kung ang puso ng tao ay muling nabubuhay sa pag-asa? Nagtaas ng kamay si Lot, mahinahon, hindi ako tapat na nananampalataya, ngunit hindi ko rin maipaliwanag ang epekto ng inskripsyon sa mga tao. Nakita ko ang pagbabago, may mga umiyak, may mga yumakap sa isa't isa, may mga nagbalik loob. Hindi ko alam kung milagro ito o epekto lang ng collective hysteria. Pero totoo ang nararanasan ng mga tao. Tahimik si Rabbi Levi, pinagmamasdan si Ezra. Ezra, ilang beses kitang nakitang lumapit dito. Ano pa ang hinahanap mo? Pinagsikapan ni Ezra na maging matatag. Ang hinahanap ko ay sagot, Rabbi. Hindi ba't karapatan ng bawat tao na magtanong, na magduda? Sa siyensya, dapat lagi tayong may pagdududa, iyan ang nagtutulak sa pag-unlad. Pero ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit hindi na ako matahimik. Parang may kulang, parang may hinihintay akong sagot na hindi na kayang ibigay ng data.
Ezra, may panahon na ang tanong ay nagiging panalangin, sagot ni Esther, marahang lumapit at inabot ang kamay ni Ezra. Ang pagdududa ay hindi kalaban ng pananampalataya. Minsan, ang pinakamalalim na paniniwala ay nagsisimula sa matinding tanong. Pero paano ko bibitawan ang lahat ng paninindigan ko, usisa ni Ezra? Anong mangyayari sa mundo kung ang siyensya ay basta na lang tatalikod sa paghanap ng katotohanan? Sumagot si Imam Farid, ang paghahanap ng katotohanan ay hindi tapos-tapos. Ngunit kung ituturing mo lamang ang lahat bilang problema ng lohika, makakaligtaan mo ang katotohanang malalim ang ugnayan ng tao sa Diyos. Ang pagkakaroon ng tanong ay tanda na buhay pa ang kaluluwa mo. Bakit ba tayo laging naghahanap ng tanda? Tanong ni Lydia, tinig na bahagyang nanginginig. Hindi ba sapat ang araw-araw na kabutihan? Hindi ba't marami na tayong dapat ipagpasalamat kahit walang milagro? Sumagot si Shira, lumapit sa bilog, Lydia, minsan, ang tanda ay hindi para ipagyabang kundi para ipaalala na hindi tayo nag-iisa. Ang araw-araw na kabutihan ay milagro rin, ngunit ang tanda ay parang sigaw ng langit kapag ang mundo ay halos sumuko na. Habang tuloy-tuloy ang pag-uusap, sumingit si Locke, maraming bata ang lumapit sa akin at nagtanong, Uncle Locke, totoo ba ang Diyos? Hindi ko alam ang sagot, pero alam ko na ang kanilang pag-asa ay tunay. Sa siyensya, sinisikap naming sagutin ang paano, pero madalas hindi namin kayang sagutin ang bakit. Tumango si Rabbi Levi, ang bakit ay tanong ng puso. Minsan, hindi kailangan ng sagot kundi ng pakikinig. Biglang may sigaw mula sa gilid ng plaza, isang grupo ng mga kabataang doubters na may placard, Faith is blind, only facts matter. Tumigil sila sa harap ng mga faithful, hinarap si John. Hindi ba't delikado ang maniwala ng basta-basta, sigaw ng isa. Kapag sumuko tayo sa hiwaga, baka lalo lang tayong maligaw. Ngumiti si John, delikado ang bulag na pananampalataya. Pero delikado ring sumuko sa takot na baka magkamali. Walang masama sa pagtatanong, pero hindi rin masama ang maniwala, kahit walang lahat ng sagot. Habang humuhupa ang tensyon, unti-unting lumapit si Samir, bitbit ang isang papel na may nakasulat na tanong. Pwede po bang itanong? Kung magkaiba kayo ng paniniwala, paano nyo mapapanatili ang kapayapaan? Tahimik ang lahat. Tumango si Esther dahil mas mahalaga ang pagmamahal kaysa sa panig. Ang Diyos ay hindi lang sa mga sumasagot ng tama, kundi sa mga nagmamahalan kahit magkaiba. Nag-angat ng tingin si Ezra na pangiti kay Samir. Baka yon ang tunay na himala, ang pagtanggap sa pagkakaiba, at ang hindi pagsuko sa paghahanap ng katotohanan. Sa sandaling iyon, parang naghalo ang dalawang mundo, ang paniniwala at pagdududa, pananampalataya at siyensya, puso at utak. Hindi na mahalaga kung sino ang tama, ang mahalaga ay nagkaroon ng espasyo ang bawat tanong, at nagbukas ng pinto ang bawat sagot. Lumapit si Miriam sa gitna ng bilog, nilingon ang lahat. Ang kwento ng pader na ito ay hindi tungkol sa pagwawagi ng isang panig, kundi sa paglalakbay ng tao sa gitna ng hiwaga. Ang bawat tanong, bawat pagdududa, at bawat panalangin ay bahagi ng isang kwento. Habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng Jerusalem, tumayo ang bawat isa, faithful at doubters, mananaliksik at mga bata. Tahimik silang naglakad palayo sa pader, dala ang sari-sariling tanong at sagot. Sa puso ng bawat isa, may naiwan, pag-asa, tapang, at bagong pananabik na hindi lahat ng hiwaga ay dapat takasan, ang iba, kailangan lamang tanggapin. Ang araw ay sumikat na may kakaibang liwanag sa ibabaw ng Jerusalem. Sa pagbalik ng mga faithful at doubters sa Temple Mount, tila may katahimikan na bumalot sa lahat, hindi na ito ang tensyon ng tanong at sagot, kundi ang malalim na paghahanap ng kahulugan. Sa bawat hakbang, may nagbubulong ng panalangin, may nakayuko sa pagmumuni-muni, at may tahimik na nakatingala sa langit, wari hinihintay ang sagot ng Diyos, hindi na mula sa mga bato, kundi mula sa loob ng sarili. Sa isang tabi, tahimik na naupo si Rabbi Levi kasama sina Esther, John, Farid, at Rachel. Nagpalitan sila ng mga kwento, hindi na ito debate, kundi mga salaysay ng pagbabago. Nang una kong makita ang pangalan sa pader, ani Rachel, iniisip ko kung panaginip lang. Pero ngayong narito tayo, nararamdaman ko ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng paliwanag. Parang may bumalik sa akin na matagal nang nawala. Sumang-ayon si John, mahigpit ang hawak sa kanyang Biblia. Sa aming simbahan, lagi naming sinasabi na ang Diyos ay buhay. Pero noon, parang salita lang iyon sa papel. Ngayon, bawat dasal ko ay parang may tugon, hindi man laging malinaw, pero dama ko sa puso.
Sa Islam, wika ni Farid, ang pangalan ng Diyos ay palaging kasama natin sa paghinga. Bawat salin ng hangin ay pagsambit ng kanyang presensya. Ang nakita natin ay paalala na kahit ano pa ang pagkakaiba natin, iisa ang pinanggagalingan at hantungan ng ating pananampalataya. Tahimik lang na nakinig si Esther, hawak-hawak pa rin ang kanyang balumbon ng salmo. Nangyari na ito sa kasaysayan ng Israel, ang Diyos ay laging nagpapadala ng tanda, pero laging may bahagi ang tao na magpasya, maniniwala ba siya, o magpapatuloy sa sariling daan. Sa puso ko, tinanggap ko na. Ang pangalan sa pader ay parang pangalan sa aking puso. Lumapit si Samir, sabik na sabik, Lola Esther, ano pong nararamdaman niyo ngayon? Hindi po ba kayo natatakot na pwedeng mawala uli ang tanda? Ngumiti si Esther, hinaplos ang ulo ng bata. Hindi natin hawak ang misteryo ng Diyos, Apo. Pero kaya niyang isulat ang kanyang pangalan saan man niya gustuhin, sa pader, sa langit, sa ating hininga. Ang mahalaga, pinipili nating huwag maging bato ang puso natin. Sa kabilang panig, nag-uusap sina Ezra at Lydia. Tahimik si Lydia, hawak ang kanyang journal, at tila nilulunok ang bawat salita bago ito bitawan. Ezra, hindi ko pa rin lubos na maunawaan ang lahat ng ito. Pero nararamdaman ko may pagbabago. Tumingin si Ezra sa malayo, pinagmamasdan ang liwanag na sumisinag sa mga titik sa pader. Noong una, gusto ko lang ng ebidensya. Pero habang pinagmamasdan ko ang mga tao, ang kanilang pag-iyak, pagtawa, at pagyakap, naisip ko, baka ang tunay na tanda ay hindi na sa pader, kundi sa ugnayan natin sa isa't isa. Nilapitan sila ni Lot, abot ang ngiti, hindi ko alam kung mananampalataya na ako, pero natutunan kong hindi pala kailangang takasan ang hiwaga. Ang siyensya ay nagtuturo sa atin ng paano, pero baka ang pananampalataya ay nagtuturo ng bakit. Hindi ko pa rin kayang sumuko sa paniniwala, aminado ni Lydia. Pero handa na akong makinig at hindi na ako magmamadaling humusga. Habang nagpapalitan ng kwento ang bawat grupo, may lumapit na batang babae, si Riem, na may hawak na papel na puno ng ginuhit na mga bituin at mga titik. Kanina po, nanaginip ako na lumilipad daw ako sa ibabaw ng Jerusalem. Sa panaginip, may liwanag na bumalot sa lahat, at ang pangalan sa pader ay naging mga bulaklak at araw. Nang magising ako, alam kong hindi lang ito tungkol sa misteryo, parang gusto ng Diyos na magsimula tayo ulit. Nagkatinginan ang mga faithful at doubters. Wala nang formal na debate, wala nang pagtutol. Sa halip, nagtulungan silang buuin ang isang malaking bilog sa gitna ng plaza. Hudyo, Muslim, Kristiyano, skeptiko, bata, matanda, lahat ay naghawak kamay. Sa gitna ng katahimikan, sabay-sabay silang pumikit, parang isang hindi planadong seremonya. Si John ang unang nagsalita, Panginoon, salamat sa panibagong simula. Itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming takot, tanong, at pag-asa. Palitan mo ito ng pagmamahal. Sinundan siya ni Farid, Ya Allah, ikaw ang tagapaglikha. Tulungan mo kaming tanggapin ang bawat isa. Bigyan mo kami ng lakas na magpatawad, magmahal, at magtulungan. Sumabay si Rachel, umiiyak ngunit masaya, Adonai, ilagay mo po ang iyong pangalan sa aming puso, hindi lang sa pader. Habang umiikot ang dasal at awitin, may mga doubters na tahimik na lumuluha, habang ang iba'y nakangiti, parang gumaan ang pakiramdam. Si Ezra, sa kauna-unahang pagkakataon, ay yumuko at bumulong, salamat sa pagkakataong makaramdam ng pag-asa. Naglakad-lakad sina Miriam, Isaac, at Lot sa paligid, pinagmamasdan ang pagbabago ng atmosfera. Parang lahat ay naging magaan, bulong ni Miriam. Baka ito na ang tunay na milagro, ang pagtanggap ng tao sa isa't isa, kahit hindi pareho ng paniniwala. Kung kaya nating panatilihin ito, sagot ni Isaac, baka magagawa na nating isulat ang pangalan ng Diyos, hindi lang sa mga bato, kundi sa bawat araw ng buhay natin. Sa gitna ng plaza, sumayaw ang mga bata, nagtawanan, at ang mga dating magkaaway ay nagyakapan. Ang tunog ng galit at pagtatalo ay napalitan ng awit at tawanan. Wala mang formal na kasunduan, pero malinaw ang mensahe, ang pangalan sa pader ay naging tipan sa puso ng lahat na naroon. Habang palubog ang araw, unti-unting lumabo ang inskripsyon sa liwanag ng dapit hapon, ngunit sa bawat mata, ito'y lalong luminaw. Parang naging bahagi na ng hangin, ng bawat yakap, ng bawat pag-asa. Bago tuluyang dumilim, humawak si Esther sa kamay ni Samir at bumulong, tandaan mo, Apo, ang Diyos ay laging gumagawa ng bago. Huwag kang matakot sa hiwaga, at huwag kang magsawa sa pagtatanong. Minsan, ang sagot ay naririnig mo lang kapag marunong kang makinig. Sa huling sandali, habang ang lungsod ay nilalamon ng katahimikan ng gabi,
isang bulong ang narinig ng marami, hindi mula sa pader, hindi mula sa tao, kundi parang mula sa pinagsamang tibok ng lahat ng puso, ako ang ako nga. Ako'y kasama mo at laging naririyan. Ang panibagong tipan ay hindi na nakasulat sa mga bato, naging buhay ito sa bawat tao na tumanggap, nagtanong, at nagmahal. Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unting bumalik sa tila normal ang buhay sa Jerusalem. Ngunit hindi na ito ang dating lungsod na puno ng lihim at pag-aalangan, para bang may bago ng ritmo ang bawat araw, mas malumanay, mas magaan, at mas maaliwalas ang hangin. Hindi man nawala ang ingay ng palengke o ang dami ng mga deboto sa pader, pero sa mga mata ng bawat naroroon, may pagbabago, isang liwanag na hindi maipaliwanag, isang pag-asang parang tanim na unti-unting umuusbong. Sa bawat sulok ng lumang lungsod, maririnig pa rin ang mga dasal, sa Hebreo, Arabe, Ingles, Pranses, at sa lahat ng wika ng mundo. Sa bawat panalangin, may tinig ng pasasalamat, may tahimik na bulong ng pag-asa, at may mga hikbi ng pagbabalik loob. Ngunit higit pa sa mga salitang bumabalot sa hangin, ang naririnig ngayon ay ang pagtibok ng mga pusong muling natutong makinig, magtanong, at tumanggap. Ang pader ng Temple Mount ay nananatiling nakatayo, matanda, batikan, saksi sa libu-libong taon ng kwento ng sangkatauhan. Minsan, sinasabing may mga araw na mas malinaw na muli ang mga titik ng pangalan, minsan ay parang naglalaho na lamang sila. Ngunit walang pakialam ang mga tao, hindi na mahalaga kung anong araw o anong anggulo ito makikita. Sapagkat sa bawat pagdapo ng araw at gabi sa Jerusalem, lahat ay nakatagpo ng panibagong katotohanan. Ang pangalan ng Diyos ay hindi lang inukit sa bato kundi na itanim na sa bawat pusong marunong umasa. Ang mga bata ay patuloy na naglalaro sa mga kalye, nagbabatuhan ng mga tawa, parang walang nangyaring malaking himala, pero sa kanilang likod, maririnig mong binabanggit nila, sabi ni teacher, ang pangalan ng Diyos ay parang hininga. Hindi mo nakikita pero nararamdaman mo sa bawat sandali. Sa gabi, ang mga matatanda ay nauupo sa mga pintuan ng kanilang bahay, nagkukwento ng mga araw na nagbago ang mundo, habang ang mga kabataan ay nagtatanong pa rin, bakit nga ba ngayon? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon? Walang eksaktong sagot, ngunit may pagkakaisa sa damdamin na ang mahalaga ay natutunan nilang maghintay, maniwala, at magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Sa mga simbahan, sinagoge, at moske, hindi na tanong ang mas mahalaga, kundi ang pagsasama at pakikinig. Minsan, may mga dating nag-aaway na ngayon ay magkasamang naglilinis ng lansangan o nagbabantay sa mga bata. Sa mga mata ng Jerusalem, ang pangalan sa pader ay naging pangalan sa puso, hindi na para ipaglaban, kundi para alagaan, para itanim, at para ipadama sa bawat kilos at salita. Ang mga mananaliksik, kahit hindi na araw-araw na nagtatala ng data, ay naging mga kwentista na rin, nagbabahagi ng aral at himig ng pag-asa. Si Ezra ay madalas na makikitang naglalakad kasama si Esther, hindi na para magdebat kundi para magtanong ng mga bagong kwento ng kabutihan. Si Miriam at Isaac ay nagtuturo na ng kasaysayan hindi lang base sa libro, kundi base sa mga karanasan ng bawat taong bumalik at yumakap sa misteryo. At si Jerusalem, ang lungsod na saksi sa lahat ng pagluha at pagtawa, ay tila tahimik na ngumiti. Sa bawat halakhak ng bata, sa bawat dasal ng matanda, sa bawat kwento ng pag-asa, may naririnig na bulong ang mga mapagmatsyag, nakasulat na ba ang pangalan niya sa puso mo? Sa huli, hindi na mahalaga kung anong relihiyon ang iyong kinabibilangan, kung ilan ang nanatiling nagdududa, at kung ilan ang nagpasya ng maniwala. Ang mahalaga, sa paglalakbay ng tao, natutunan niyang ang hiwaga ay hindi para lutasin kundi para alagaan. Na ang pangalan sa pader ay paalala ng pangalan na kayang mabuhay sa puso, anumang panahon, anumang lugar, anumang kulay ng pananampalataya. Sa dapit hapon, habang ang liwanag ng araw ay yumayakap sa mga pader ng lungsod, marahang dumaan ang isang malamig na simoy ng hangin. Sa bawat tahanan, sa bawat templo, at sa bawat puso, naroon ang isang tanong na tila sagot na rin, nakasulat na ba ang pangalan niya sa puso mo? Pindutin ang like at mag-subscribe na para hindi ka mahuli sa susunod.